Kamusta ang tulog mo, tay? Nakailang gabi na si teacher sa bahay nyo? Mula nung nakauwi siya galing hospital. Ano itong kwento nito sa puhunan niya, yung pinakaiingat-ingatan nilang puhunan. Nung naging isang taon na, nang naging 27,000 na. Yung kinikwento niya, hindi siya nakapag-remit, napunta sa sabungan niya. Ayun, huli na naman. Bakit mo ni-remit sa sabungan, tay? Ha? Tapos, titingnan mo si tatay, napakaamo ang mukha. Parang inosente. Pero pag napadaan, ayan na, napadaan, kaya na lang ni teacher magsabong. Huwag na dun sa sabungan. Morning sa atin lahat mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan, second or follow-up check-up po ni Teacher Sally. Papunta po tayo ngayon sa Baguio at kasama natin si Mami Rochelle, kaya samahan niyo po kami at susunduin natin sila. Hopefully na nakapag-almusal na sila. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin nanonood. Morning po. Morning, Tay. Morning, Tay. Ayun. Kumusta? Okay naman yung araw. Ayan. Araw namin. Si teacher. Okay na? Yan. Hi, ma'am. Good morning. Po. Magandang umaga rin po. Kumusta ang pakiramdam? Ano po, napagod sa beach. Napagod sa beach. Opo. Yung pagising ko kanina, umaga, mabigat ang pakiramdam. Oh, okay. Hi, RJ. Good morning. Sa beach. Okay, so ready na po kayo? Ready na, ready. Napag-almusal na po ba? Almusal Opo, na. Ano ang masarap na almusal natin? Naglaga ako ng ipil, saka sibuyas at saka kamatis, nagkayat ako, nakatoyo. Very good. Si Aljun, okay ka lang? Very good. Si teacher, ngayon lang ba kayo magkita? Ay, hindi. Sa Baguio na. Ay, oo nga pala. Magkasama na tayo sa bagay. Ayan. Di ba, teacher? Good morning po. Napunso! Okay lang, okay lang. Sige na. Kasi maiwan naman sila eh. Morning. Olivik, alis muna kami. Kayo muna bantay dito, ano? Sige. Wala na kayong naiwan, RJ? Papel ni teacher? Dala nyo na? May ballpen ka dyan. Bala. Magdala ka ng ballpen. Kasi importante po yung ballpen. Importante ang ballpen. Ganda na ni mother. Ma'am. Ma'am. Kamusta po kayo, ma'am? Mabuti po. Okay naman po yung pakiramdam niyo po ngayon? Opo. Pagkatapos namin mag-almusal, inihiga namin. Humiga pa kayo. Opo, pero nanood kami nung yung piniro, yung nagtitinda ng mangga. Nagtitinda ng mangga. Yung binira. Dalawang kain na tinikman nila, tigna dalawang piraso nagtatampos Nana. Oh. Tawa kami ng tawon. Pre-taste po yun eh. Di bandam po, marami nakuha. Marami nakuha ni Bandam. Oo. Ganun daw ang pre-taste. Sa tatawa Hello. Jan Paul, good morning. Morning. God bless. Wow. Very good. Natatawa din ako doon sa isa na sinalubong niyo po. Yung mga driver tricycle, bibigay ka ng 500. 500. Oo. Tawa ko din sa yung matanda na nagbutina. Tara. Sa sasakyan na tayo magkwentuhan para hindi tayo, gabihin. Ingat po kayo, safety. Sige, sige. Bye-bye. Ingat kayo dyan, Polibik ha. Kami mga palit sa bahay. Very good. Ganda ni nanay. Ganda ng hair. Kararating ko lang po kasi dito ngayon.
Mother. Yan. Doon si Mother. Opo. Yan. Tatay muna. Teacher, pwedeng mag-request? Po. Abante na ko yan. Habang nagbabiyahe tayo, mag-lead ng prayer si teacher para i-bless yung ating biyahe. Yes. Yan. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God the Father of heaven and earth, tulungan mo po kami na maging safe po ang aming trip at yung ibig kong sabihin, yung aming pong biyahe, papunta po Baguio at ganoon din po sa aming pag-uwi. Bayan mo po kami na sana'y maging matagumpay po at sana'y maging madali lang ang aming pagpila sa check-up po. Sana'y maasikaso po nila kami agad para makauwi po kami ng medyo maaga po. Tulungan mo po ang mga anak ko na sana sa pagpapacheck up din po niya bukas ay kasama ang kanyang kapatid ay kasama na rin yung kanilang pagmasyal ay maging successful din po. Ito po ang aming mga gagawin sa araw na ito at bukas ay iniaalay po namin sa inyong Ama po. At sa ngalan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo, tulungan po kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the womb of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived with the power of the Holy Spirit, was born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven, seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Pamagitan po ng Holy Spirit, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng inyong mensahe ay sana matanggap namin ng maliwanag at ang bukal namin sanang masusundan ang mga ito sa bawat segundo po ng araw nito bukas po. At yan po ang aming hinihiling sa ngalan po na inyo natin po ng Jesucristo. Amen. Lord. Galing-galing naman ni teacher mo. Ako. Feeling ko, naggaling tayo na simbahan. Galing-galing niya mag-pray today. Ay, teacher, tuwing nung nagtuturo pa po kayo, ganun din po kayo nung nag-pray po, na? Opo. Ako po ang taga-pray sa akin po ang buwan ng wika. Ako po ang coordinator ng buwan ng wika. Coordinator din po ako ng science. Pero yung science sa experiment po, yung sa dengue. Yung pinag-aralan po namin yung sa dengue, yung ng pagpapagi. Pero sa amin po, yung nag-experiment ako, pilot school po ang palit. Yung pagdating ng 6 na araw, ibubuhos mo na yung mayroong laman na pinahitlogan ng lamok. Ibubuhos mo na dun sa may silong halimbawa ng mahugan nila dun sa makuhangin na lugar para hindi na sila mag-hatch. Yung magiging dengue sana yung pag sa loob ng kwarto kasi bawat loob ng kwarto inipon yun eh. Ilalagay na dun sa silong mahugan para magiging garden po siya, garden na lamok, hindi na siya boss ng dengue. Okay, ang galing. Yun po, at saka yung sa Filipino, tuwing buwan ng wika po, ako po ang nagagawa ng ritual. Ako rin po ang herbary. Ang dami rin First palang, aid ko. ang dami rin pala obligasyon din talaga ng teacher, ano po? Opo, kasi doon po sa Baniyon, hindi dito sa Kuliling. Kung dito sa Kuliling, magiging member lang po ako. Okay. Doon po, lang kami, 8 lang kami. Pang 8 yung principal. Dami
daming obligasyon din talaga ng teacher, no? Opo. Hi, Tay. Good morning. Kamusta ka naman, Tay? Okay naman, ayos lang. Panood ko, Tay. Ang galing-galing mo talaga kumanta. Prox yan. Galing. Pati po si Ma'am, ang galing kumanta na po. Ano po yung na-team song niyo po ba? Opo. Wow. Pero ano po, natutunan ko sa kanya dahil magaling silang mag-video okay. Pag nasa kapitbahay po yung birthday, paumagahan. Paumahan sa kanta. O paumagahan yung kanila. Morningan pala ang kanta. Magkantahan po sa video okay. Kung wala lang po curfew ngayon, di ba madalas pa rin po ang video okay niya. Oo nga, na-curfew na. Si RJ, kamusta naman? Okay naman. Maayos. Good one. Nakapagpahinga ka naman na, no? Opo. Tay, kumusta ang tulog mo, Tay? Nakailang gabi na si teacher sa bahay nyo? Mula nung nakauwi siya galing hospital. Sila 1 week na rin. 1 week na, 7 days, 7, 7 gabi na. Pitong gabi Anim. na. 6, o bilang na bilang ni teacher. Pitong araw po sa 7 gabi. 7 gabi. Sa loob ng 7 gabi, Tay, anong mga pinaggagawa mo? Paghag lang. Haghag. Yakap-yakap lang. Oo. Bakit naman ganun? Hindi kasi, diabetic nga eh. Kaya, parang, paramdam ko naman sa kanya yung pagmamahal ko talaga. Ako na iparamdam. Ay, yakap-yakap lang sa kanya. Yun lang. Very good. At saka Pero- madalas pong pangumusta ng mga yung bilas. Oo. Amangkin, ganyan. Oo. Pero nakita ko kay tatay, bawat umaga nakita ko sa kanyang mukha yung kanyang ngiti ba? Ngiting tagumpay eh. Ha? Parang ngiting panalo si tatay. Ngayon na ako nanalo. Panalo. Paano ka, anong ginawa mo ba't nanalo? Ito nga, hindi na tawag dito, pulang manok, hindi na. Hindi na nagpulang manok. Nakaramdam ng Oo, masarap sa pakiramdam pag wala nang iniisip na mga ganon. Ano tay? Masarap sa pakiramdam yung paggising mo ng umaga, pamilya ang kasama, di ba? Mga anak, sabay-sabay kayo kakain. God bless talaga. Okay, yun. Natawa ako tayo sa pulang manok mo. At yun din ang panalo, ganito lang pala ang panalo. Ayun, yun ang panalo. Dali. Quality ang palo ah. Ikaw na lang ang maging manok na pula tayo. Wag na magpaparos ha. Oo, yeah. Nang kukuha ng ibang manok. Sigil na lang. Ikaw na lang ang pumalo. Para panalo. Kasi yung dati yung mga bulig na manok doon sa kapitbahay namin, doon sa likod, 18 ang sinasamahan eh. Oo. Pero 4 ang tanda. Kaya mas maganda yung siya lang no tayo, no? Oo, sa manok lang. Mga anak ko na lang, ganun. Yun. Wala. Padaan sa bunga may nagsisigawan. Aking tignan, manok na pula, mukhang matapang. Ayos tayo yung team song mo ha. Kung manok to si tatay, ano to eh, panderbe. Panderby. Ilalaban sa gabi. Panalong panalo. Bakery. Pagpupuyatan mo talaga eh. Yung Pagka itong kwento nito sa puhunan niya, yung pinakaiingat-ingatan nilang puhunan. Nung naging 1 taon na, naging 27,000 na. Yung kinikwento niya, hindi siya nakapag-remit, napunta sa sabungan niya. ayun, huli na naman. Bakit mo nirimit sa sabungan, tay? Ha? Tapos, sinabi pa niya, nabunggo yung tricycle eh. Ano sabi niya? Nabunggo yung tricycle. Ayun pala.
nabunggo rin to, totoo yung tricycle, Oo. pero dahil sa barkada, pero yung pera, hindi yung tricycle ang inaasikaso din, yung pera, yung talagang inaasahan na ano eh, i-remit niya eh, yung Oo. talagang hindi nakapagpuhunan. Na-remit pa niya. Si tatay, tingnan mo si tatay. Maamo ang mukha. Tapos yung kinento pa niya ngayong umaga, Anong kwento niya? kasi ang pangpitik sa kanila, yung kable na tatlong linya. Apo. Eh pagka ipinitik sa puwet, sobrang sakit. Apo. Kaya ang ginawa niya, nilagyan niya ng karton. Oo. Ay pagpitik talagang, may karton. May tunog. Talagang, oo. Na ano talaga, na alisin mo. Sabi sa kanya. Yan. Titingnan mo si tatay, napakaamo ang mukha. Parang inosente. Pero pag napadaan, Ayan na. napadaan, Titira rin pala Malalim yun. pala sabi yung, mo. malalim pala yung iniisip, ano. Oo. Yun ang palang discarding gagawin. Tahimik. Kaya tayo, wag ka nang dadaan dun ha. Hindi na. Ayun na. Straight na lang. Kayo na, tay! Hmm. Kayo na lang ni teacher magsabong. Huwag na dun sa sabungan. Straight ka na tayo Doon ha. ka na lang ng bulalo. Yung itataya sa sabong, halimbawa, tataya ka sa sabong ng 1,000, bili mo na lang ng pagkain. Mas mabubusog pa, no? Buong pamilya, no, tay, no? Masaya pa, tay, no? Yun na, nabili naman kami talaga ng bulalo dahil ng din lang yung paminsan-minsan namin ginagawa, hindi naman sila mahilig sa mga karne-karne talaga. Yung isda, tapos yung pag imbis na karne, bulalo, kaya kahit na paminsan-minsan lang, paminsan-minsan lang kami nagbubulalo, medyo volume. Tay, si Okay. Polybig, dapat unti-unti nyo siyang turuan kumain ng manok. Di ba? Nasimulan na niya kumain ng manok. Oo. Kahapon, napakain na siya ng manok eh. So, ganun lagi, Parang, unti-unti. parang may pagkakaiba ng konti sa kanya. Oo. Yun lang, sabi niya. Hindi siya magam kasi wala siyang sakit na nararamdaman. Sa isip-isip ko naman, obserbahan ko nga hanggang gusto nang mangyari, baka naman nga magbabago ng diretso kahit wala nang gamot. Kasi may time kasi, may kasi na kapatid ko rin na nagkanak ng ganyan na isa. Sabi niya, hindi ko na rin napainom ng gamot din, kaya lang talagang pinaramdam namin sa kanya yung pag-aaruga sobra. Ang tawag dyan, kulang 2 taon din daw siya nagtiis, sabi niya sa anak niya na yun. Nung bandang huli nga, gumaling din daw. Gumaling na talaga. Gumaling. Ngayon, pastor na siya ngayon. Pastor po ng Iglesia ni Cristo. Sa Ay, Iglesia ni Cristo din sa born again. yung pamangkin niyo po, tay. Pamangkin ko yun. So, yun lang, tay, parating yung ipaparamdam na lang sa kanya, no? Para, siguro nga, Sabi sa akin kahapon na kami nag-uusap. Ganun lang ang ganun sana mo kung hindi mo siya mapainom ng gamot. Kasi kasuhin mo lang sa pagkain. yes, pagkain talaga. Kung saan siya nandun, sundan mo, tsagain mo, sundan. Huwag mo bayaan na hindi mawala siya sa paningin mo. Kung hindi mo kung ako bilang ina, sabi na, kung hindi ako sumusunod, mga kapatid niya, palitan lang kami hanggang sa nakarecord. Pati tulog tayo, kailangan tayo makumpleto talaga. Huwag nyo nga hayaan talagang mapuyat kasi yun talaga yung nagiging prone Pero to. sabi ko naman, maganda nga yung nangyari sa kanya dahil gumaling nga. Yung hindi may katagalan kung mga 2 taon na kami mag-iintay. Kaya tuloy na gano'n. Mas maganda sana kung makakain mo talaga siya ng rekomendado ng doktor na gamot sa kanya. Mas malamang ang mas mabilis ang recovery nun. Opo. Alam ko ganun ang niya. Hindi pa mapainom ng gamot. Hanggang ngayon ba tayo talagang hindi siya Hindi ko nagiging? na nagsimula nung mag-stop, hindi ko mapainom Nag-obserbahan ko na lang kung Pero sabi nga ng kapatid ko kahapon, nagkakausap kami,
pwedeng isabay nyo na isang lakad para hindi sayang yung punta-punta na isang lakad, sayang. Ayun yung nangyari kahapon, bandang huli. Kaya tinanong ko kung pwedeng makausap ni Dati Frankie. Nag-aawasap na ng kapatid ko. Yun lang. Naintindi naman ni Dati Frankie kung ano napag-usapan nila. Tungkol doon. Okay. Kapatid ko na. Kinikwento pa ng asawa ko yung ginawa niya kasi 3 babae ang anak niya. Yung ginawa niya sa anak niya yun. 9 years old yung anak niya, pinapalo niya. Ina-explain niya, pinapalo niya. Bandang huli, sabi ng anak niya, panganay yun na, Papa, i-report ko kayo sa 911. Patay tayo dyan. Distances 911. eh. Pero talagang gabay lang talaga na nay, no? Tsaka tayo na yun, sa pagtulog, sa pagkain. Opo, yung hindi masyado sa pangaral kasi nga hindi kaya ng isip nila kasi bata pa sila, pero kailangan nila yung alalay ng puro pagmamahal ang Yes. iparamdam sa kanila. Opo. At saka Kaya, yung presence, yun talaga ang hinahanap nila. si tatay, andyan naman na si tatay, andyan na rin si nanay, no? Opo. Nagagabay sa kanila. Parati nyo lang pong titignan yan, especially si Polly Vic. Ayaw po ba talaga niya? Nagdamot. Hindi, ayaw niya po bang sumama sa Baguio? Gusto po niya pagka pero yung confinement, Ayaw niya, no? hindi po sa ayaw niya. Hindi pa niya naintindihan. Sa Baguio. Ang akala niya negative ang pagtutulog. Hayaan nyo, baka darating din yung time na siya na rin ang magpupor sa sarili niya, no? Opo. Kasi yung nakita ko nga na gusto lang niya, parang check up lang ata no? Opo. Pero ang maganda naman sa kanya, pagka ganyan na hindi mo siya masyadong iniikitan, hindi naman siya namaalis ng bahay. Yung ginagawa niya, yung mga nakaraan na gumagawa ng maalis ng bahay, minsan ako nakikitulog pa sa bahay na pinuntahan niya, yung iniikitan ko siya na pinipilig siyang minom ng gamot, tapos yung napapagalitan ko siya, pero yung pagalit ko sana, yung parang napagsasabihan ko siya dahil sa ikabubuti naman niya, hindi naman niya maintindihan yun. Kaya pagka yung sabi ko, yung pagpapainom sa'yo ng gamot, minom ka lang, makaka-recover ka agad, sabi ko sa kanya. Pag pinilit mo papainom sa kanya, ayun, naalis na siya. Ngayon na niluwagan ko siya, hindi naman siya naalis. Ibig sabihin, sa bahay lang siya ngayon. Kaya sabi ko, hinahayaan ko na pinapakiramdaman ko na lang kung anong magiging resulta, kung ano ba ang ganyan na Hindi, ang importante nga lang, huwag ko siya mapagutuman, mapakain ko na ng ayos. Ang laki ko ng pagbabago kasi nung una, talagang masasabi kong may hallucination. Ikwinento niya talaga, tapos ikwinento niya yung hirap niya. Yung inisa-isa niya yung hirap niya. Opo. Yung sa paglilinis sa kapitbahay, yung ginagawa niya sa loob ng bahay na yung pagkukumpuni sa mga kapatid niya, sa birthday nila, yung paghahanda, tapos yung pagluluto, hindi na niya maharap, sabi niya. Tapos yung pagkumpuni ko kay nanay, pagbibigay ko sa kanya ng pagkain, sabi niya. Nagsalita rin ako, minsan lang ako magsalita sa kanya, na ang sakripisyo natin, Albi, dire-diretso. Yung sabi nga ni Daddy Frankie, yung hirap, hindi naman basta-basta mamumunga na nandyan agad, kundi sakripisyo, na tuloy-tuloy na sakripisyo, na para kang nagtatanim ng buto sa bakanting lote. Yes. Hanggang sa yan ay aalagaan mo, hanggang sa yan ay unti-unting lalaki, hanggang sa mamumunga, maghihintay ka ng panahon. Sabi ko sa kanya, parang tao rin yan, kayo, maliliit pa kayo, pasalamat kayo, naging normal kayo na ipinanganak sa amin. O, yun nga, lagi niyang sinasabi, patawad nanay, pasalamat ako at normal mo akong ipinanganak sa amin. Yung ipinanganak kami sa mundong ito, yun malaking bagay na yun para magpasalamat kami sa iyo na kita namin ang tunay ng mundo sa amin. Yes. Yung pagkukulang
sakit na ibinigay sa atin. Dapat nating pasalamatan na mayroon tayong sakit at dapat nating alagaan yung katawan natin kasi yung sakit talaga ibinigay yun ng Diyos na hindi yan mawawala sa habang buhay tayo. Mayroon sakit tayo mararamdaman para maalala natin si God. Yun, sabi ko sa kanya. Na-explain ko sa kanya. Salamat na naginhawaan ako sa yun lang yung kailangan niya paminsan-minsan yung explain mo sa kanya kung anong ibig sabihin ng hirap na kailangan. Kung ang babae ay may hirap na naranasan, mali lang o sa iyong mali lang na hirap. Pero pag lalaki talagang malaki o yung kinapariman. Pinsan niya, pinsan po. Ayun, pinsan niyo po. Pinsan po. Ano niyo po? Nanay. Pinsan ko. Pinsan buo niyo po. Opo. Sa bahay ng tiyahin ko. Okay. Mas matindi ang hirap na daranasan ng lalaki sa okay. Kaya, ang sayo, leader ka kasi panganay ka. Kaya, tungkol sa pagsasakristan, hindi ka pa nakapagsakristan. Kaya, kung gusto mong magsakristan, on the way ka, pero sa pamagitan ni Daddy Frankie, mabubuksan yung pagiging malapit mo sa Diyos. Sabi ko, pwede kang pagiging follower, pero yung pagiging follower mo, timpi, tiis. Buti nga, nagbibigay siya ng time. Yung sabi niya, tiis mo 5 months, sabi niya. Kasi nasanay po siya sa yung schedule, naka-schedule yung kanyang bawat trabaho. Dahil yung kanyang best friend na taga-payapa, Opo. yun ang sinanay sa kanya. Lagi siyang may schedule. Okay.